bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Magandang tanghali ho, tuloy pa rin sa mga balita ho natin ngayong tinatamaan ho tayo ng walang tigil na pag-ulan. Muli nakataas ho yung red rainfall warning ngayon sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Inilikas na sa Valenzuela naman ang tiyatay na sa 80 pamilya na nakatira sa paligid ho ng Tulyahan River. Ngayon pa'y umapaw na ho yung Lamesa Dam. Sa interview ng RMN kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, nilinaw niyang umabot na nga sa hanggang tuhod ang average na taas ng tubig sa kanilang lugar sa ngayon. Kaninang umaga pa kami nagdi-deploy ng mga libreng sakay, umiikot na yan, at saka kompleto kami sa mga gamit, may mga rescue equipment po kami. Hindi pa namin na ma-maximize at hindi pa namin nagagamit lahat, which is a good sign. Ibig sabihin, may ilan lang kami mga bangkana sa labas, pero isolated pa ang paggamit, hindi pa system-wide katulad nung last Habagat. Very well, no? Isolated yung mga flood areas namin. Tiniyak ko niya na kagabi pa nilang nasimulan yung preemptive evacuation kaya ligtas yung kanilang mga residente doon sa anumang pagtaas ng tubig. Nanawagan naman si Gatchalian sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog na lumikas na habang may konting panahon pa at hindi pa ganong tumataas ang tubig sa Tulyahan at may Kawayan River. May konting pangamba kayo kahit mababa pa yung tubig, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa mga evacuation centers natin. Hindi kailangan na mataas ng tubig bago kayo lumikas. Kahit na mababa pa ang tubig at nangangamba na kayo, lumikas na kayo, sisiguraduhin namin na may pagkain at may matutulugan kayo sa evacuation centers. Nandun na yung mga medical staff natin para pangalagaan ang inyong kalusugan. Now, dun sa mga wala naman sa danger zones, no? Huwag na muna tayo lumabas kasi hindi talaga magandang panahon. Iwasan na natin yung magbabiyahe na unnecessary pa para safe tayo at makabawas rin tayo sa mga iisipin pa namin kung nagkaroon ng aksidente. Sa Marikina naman patuloy na tinututukan ng lokal na pamahalaan ang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Sa interview ng RMN kay Marikina Mayor Del de Guzman, nagbabala ito sa mga residente sa lugar na maging alerto at palaging mag-monitor sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog ng Marikina. Yung mga niligas natin nakaraang linggo, mayroon po na magbasa na po ulit sila at kailangan po lumitas na sila ngayon at baka mas malaki ngayon ang tubig. Umabot po tayo ng 17 na ating voluntary evacuation para magkaroon tayo ng preemptive evacuation na rin. Sa kanila lalaki po ang nakikita natin na medyo malakas ang dahating nila, hindi lamang din sa atin mismo, kundi sa bundok po na anti-elemental balance natin. Alert level 2 itinaso yan kaninang alas 10:40 sa Marikina River kung saan umabot na sa 16.1 meters ang antaso ng tubig dyan sa ilog. Binuksan na ang lahat ng floodgates ng Marikina River. At kanina na balita natin yung pag-aapaw ho ng Lamesa Dam. Kapag ito'y umapoy, dadaloy ho yan yung tubig ng Tulyahan sa Tulyahan River na inasa magpapabaha sa barangay Greater Fairview, North Fairview, kasama na rin ang Novaliches, Gilod, San Bartolome, Santa Monica at Santa Lucia sa Quezon City. Gobyerno nanawagan naman sa publiko na huwag maging matigas ang ulo. Ma-report si Deo de Guzman. Deo, iradyo mo. Umapira ang palasyo ng Malacanang sa mga kababayan natin na huwag maging matigas ang ulo at sumunod sa mga opisyal sakaling mag-anunsyo na ng evacuation sa kanilang mga lugar. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. matapos ang briefing nito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan inilatag ang mga ginawa ng gobyerno o mga ginagawa ng gobyerno para tugunan ng mga apektadong lugar. Ayon kay Ochoa, hindi sapat ang efforts ng gobyerno sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga publiko kung hindi makikipagtulungan ang mga apektadong residente. Sinabi ni Ochoa na base sa ipinresentang datos ng NDRRMC, DSWD, MMDA at DOH ay sapat naman ang paghahanda ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nabatid kasi na sa kabila ng mataas na baha at panawagan na evacuation ay mayroon pa ring mga residente na nasa danger areas ang ayaw lumikas. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Ang kainta nagpapasaklolo na sa national government. Marcos Highway, hindi na din madaanan. Kasama natin sa balita may report si Silvestre Labay. Silvestre. Oo
humingi na ng tulong ang government ng Cainta sa national government. Bunsod na rin ang patuloy na pagbuhos ng ulan at ilan sa mga subdivision ay lubog na rin sa tubig baha. Ayon kay Cainta Mayor Kit Nieto, ay kailangan nila na magpadala ng ang national government dahil meron ng mga na-trap sa mga subdivision sa Cainta na karamihan ay lubog sa baha. Ang mga ilan sa mga ito, Karangalan Village, ang Vista Verde Executive Subdivision at maging ang Imelda Avenue ay lubog na rin. Hindi na madaanan ng ilang mga motorista. Karamihan ng mga sasakyan ay nakaparada sa kahabaan ng Imelda Avenue. Samantala sa Marcos Highway naman, sa mula Vermont patungo doon sa bago Masinag ay hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa lubog na rin ng tubig baha. Bunsod na rin ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, kaya't pinayuhan ng mga motorista na umikot na lamang kung sila ay dadaan sa kahabaan ng Marcos Highway. Muli na naman ngayon ay bumuhos ng malakas na ulan at kung magpapatuloy ito, ilang lugar sa Antipolos, lalo na ang Marcos Highway at Cainta ay posibleng lubog na rin ng tubig baha. Kasama mo sa Cainta Rizal para sa DZX 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Salamat. Ang Philippine Coast Guard nagpadala na ng rescue team sa mga binaha, mga kasama. May report si Grace Mariano. Grace, i-radyo. Pinaigting naman ng Philippine Coast Guard ang pagtulong sa biktima ng matinding pagbaha dala ng masamang lagay ng panahon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Commander Armand Benilo, simula pa kagabi 4 na tingnan ng PCG Water Search and Rescue o WASAR ang nasa Cavite. Ilan sa mga bayan dito kung saan anya nakatutok ang pag-alalay ng Coast Guard ay ang mga bayan ng Rosario, Novelita, Tanza at Tawit sa Cavite. Bitbit ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga rubber boats na siyang ginagamit sa paghihikas ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Ayon kay Benilo, marami pang naka-standby na miyembro ng PCG WASAR ang nakatakdang tumulak sa iba pang mga lugar na apektado ng pagbaha. Ang nagiging problema lamang anya nila ay ang pagbiyahe dahil halos lahat ng lugar ay lubog na sa baha at hindi na madaanan pa. Kasama mo dito sa Philippine Coast Guard, Grace Mariano, Tatak, RMN. 70% na ho ng Metro Manila o ng Maynila ang lubog na sa tubig baha. Na-report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. 70% na nga ng lungsod ng Maynila ang lubog ngayon sa tubig baha. Ito ay ayon kay Johnny Yu, ang OIC ng Manila Disaster and Risk Reduction Management Council, dahil na rin sa walang humpay na pag-ulan bunsod ng habagat na pinalakas naman ni Bagyong Maring. Sinabi ni Yu na halos lahat kasi ng kalsada sa lungsod ay hindi na maaring madaanan pa na anumang uri ng sasakyan dahil na rin sa lalim ng tubig baha. Kaugnay ito, patuloy pa rin ang isang sa pilitang paglikas sa forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZX 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. DZXL Bulat Palaro. Meron pa rin tayong sports news, ha? Ang esports natin ay about cancellation. Nako, yun lang. May mga kanseladong mga palaro ngayon dahil nga sa ulan, di ba? Well, kanselado ang UAAP laban ho yan bukas, August 21, Miyerkules, sa Women at Senior Basketball. Ang sabi ng UAAP, ito ay dahil sa nagpapatuloy ho na sama ng panahon. Nakatagtaan sanang maglaban bukas sa MOA Arena ang UP at ang UE Red Warriors. Yan. At kanselado rin ang rematch ng Ateneo de Manila University Blue Eagles kontra University of Santo Tomas Growling Tigers, kung saan llamado ang Ateneo matapos manalo sa unang round sa score na 61-57. DZXL Showbiz Balita. Ano ba yan? Ulan na naman? Oy, syempre, tinatamaan tayo ng dating nitong si Bagyong Maring. Ano ba yan? Oo nga. Naku! May bagyo na naman!
Oy, basta ka na. Si Loli, asan ka na? Loli, showbiz. You're insecure, don't know what for. You turn Hello, magandang tanghali. Hello. Ay, nako. Walang katapusang ulan. Ako naman ay walang katapusan ang ating showbiz ngayong tanghali. Proud na ipinost po ng singer na si Geneva Cruz na siya ay engaged naman. Engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Lee Paulson. Kasalukuyang nasa UK si Geneva nang mag-propose sa kanya si Lee. Nasa UK si Geneva para sa isang series of shows at sumunod lang ang boyfriend niya. Pag nagkataon ito na ang ikatlong pagkakataon na ikakasal si Geneva. Wow, 3-timer na. Nauna siyang ikasal sa ama sa anak niyang si Haven. Sa ama ng kanyang anak na si Haven o Heaven, sa dati niyang intro voice vocalist na si Paco Arespa-Cutchaga. At sumunod naman dito ay ang TV and radio host na si Casey Montero. At ang third time ay ito na nga kay Lee Paulson. Grabe ka, Geneva. Hindi ka mag-iba-giba. Kahit dumating si Maring, tuloy-tuloy pa rin si Geneva. Paraiso hanggang kailan? It's me, Loli. Never been wed. Wala pa. Napakasal ako sa isa sa mga pari na bigyan ng pork barrel ni Napulis. It's me, Luli paparapapap. Hindi gasgas. Oy, thank you. Atras. Namay mo pa yung mga pari ni Napulis. Ito ang balitang Hindi pa nga napupulis, Napulis. Sandali lang, ha? Imagas, wala ho yung mga tinamaan ni tinamaan ni Maring, yung mga binaha ngayon. May sombrerong kakaiba ang pinauso sa isang university sa Thailand. Ginagamit po yung naturang anti-cheating sombrero ba? Anti-cheating kapag meron hong exam ang mga estudyante para maiwasan yung pagkokopyahan ba? Mauso yan para may CCTV yung inyong ulo pag nasa loob kayo ng classroom habang kumukuha kayo ng exam. Yan ang pinauso sa Thailand. Siguro marami mangungopya ron. Kakaibang hat na yan ay bilog, isinusuot sa ulo at may nakasabit na 2 papel sa gilid na magsisilbing pantakip. Okay. Pantakip lang sa mukha ng mga estudyante. I-upload sa Facebook ang picture ng mga estudyante na may suot-suot na anti-cheating hat. Umani ho ito ng batikos at binura ito ng pamunuan ng universidad. Pero nilino naman ang pamunuan ng universidad na hindi nila pinilit ang mga estudyante na magsuot ng naturang sombrero. Yan ay talagang kanya-kanyang estilo lang para maiwasan ang pangungopya. Walang pasok ngayon, walang kopyahan, di ba? Nakatapos lang ng exam siguro last week o meron pang on the way. Dire-diretso mga naglalagabab ho ng mga balitang tatak anime ang inyong napakinggan dito lamang ngayong tanghali sa DCXL 55. At tanghali ho ngayon ng Martes, August 20. At tuloy-tuloy na walang pasok hanggang bukas dahil bukas ay national holiday. Araw ho ng Ninoy Aquino Day, August 21. Inugulita ho yung kanyang araw ho ng asasinasyon sa Tarmac. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Sabayanan ho yung patuloy nating pagbibigay ho sa inyo ng mga ulat. Kaugnay pa rin ang epekto nitong patuloy na red rainfall warning, yung umapa ho ng Lamesa Dam at mga binahang lugar at mga kinakailangan na tulong sa mga area, sa mga barangay, sa mga kalsada, sa mga lugar at mga probinsya na apektado ho ng malawakang pagbaha na ito. Sa pangalan po ni Barrio Vera, ako po si Weng de la Peña from the city of Zambo at kami ho ay Tatak Amen. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.